Sa buhay, may mga ugali at asal na hindi dapat pinapalampas. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano mo pa sila kamahal. Kasi minsan, nagsisimula sa maliit na insulto, maliit na pagsisinungaling, o maliit na kawalan ng respeto hanggang sa hindi mo na namamalayang unti-unti ka nang nauubos. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga toxic behaviors na hindi mo kailanman dapat itolerate para maprotektahan mo ang sarili mong peace at dignity. Number 1, yung palagi kang minamaliit. Kapag may taong palagi kang minamaliit, hindi lang basta salita ang umaatake sa'yo. Unti-unti nitong kinakain ang confidence mo. Parang erosion na hindi mo agad napapansin. Minsan nagsisimula lang sa simpleng joke na, ang tanga mo naman, wala ka talagang alam. At dahil ayaw mo ng gulo, tinatawanan mo na lang. Pero deep inside, ramdam mo yung kirot. You brush it off, pero totoo, nasasaktan ka. At yan ang tricky part. It often feels small until it's not. Kasi habang paulit-ulit kang minamaliit, you start questioning yourself. Baka nga hindi ako magaling. Baka tama sila. Baka hindi talaga ako enough. And without realizing it, nagiging background noise na sa buhay mo ang insults nila. Normal na sa tainga mo. You begin adjusting your personality just to avoid their comments. You dim your light para hindi ka nila pagtawanan. You stop trying new things kasi baka maliitin ka na naman. Ang hindi alam ng iba, verbal belittling is emotional abrasion. Hindi siya isang suntok na ramdam mo agad. Mas parang paulit-ulit na hiwa na maliit pero tuloy-tuloy. Hanggang sa dumating ang araw na hindi mo na maalala kung paano magtiwala sa sarili mo. At kadalasan, ang mga taong ganito ang ugali, hindi nila ginagawa dahil concerned sila. They do it dahil gusto nilang mas mataas sila kaysa sayo. Dahil takot silang ma-outshine mo sila. O sanay silang gamitin ang pagmamaliit para kontrolin ng ibang tao. Minsan pa, binalot nila sa humor. Joke lang yun, ang sensitive mo naman. Pero ang totoo, joke is often the safe mask for real insult. And here's what painfully relatable. Minsan mahal mo pa yung taong gumawa niyan. Kaibigan mo, kapatid, partner, o kahit sino pang malapit sa'yo. Kaya ang hirap magsalita, ang hirap lumayo, ang hirap ipaglaban ang sarili mo. Pero isipin mo ito, kung paulit-ulit kang minamaliit ng isang tao, hindi ka nila mahal sa paraang dinideserve mo. Because real love, real friendship, real respect never requires you to shrink. Hindi mo trabaho tanggapin ang pagmamaliit para mapanatili ang relasyon. Ang trabaho mo ay protektahan ang sarili mong dignity at ang self-worth na pinaghirapan mong buuin. Kapag may taong paulit-ulit na minamaliit ka, tandaan mo, hindi ikaw ang problema. Hindi ikaw ang kulang. Hindi ikaw ang dapat mag-adjust. You deserve to be around people who speak life into you, not those who drain it out of you piece by piece. Number 2, gaslighting. Gaslighting is one of the most dangerous forms of emotional manipulation dahil hindi lang ito sinasaktan ng feelings mo, binabago nito ang paraan ng pag-iisip mo. At ang pinakamalupit, hindi mo agad mapapansin na nangyayari na pala. Imagine this, may nararamdaman kang mali, may nakita kang kakaiba, or may sinabi silang nakasakit sa'yo. Sinabi mo ng maayos, pero imbis na pakinggan ka, bigla ka nilang sasabihan ng, hindi naman yan totoo. Ang OA mo naman. Imagination mo lang yan. Pinapalaki mo lang ang issue. At dahil paulit-ulit mo yung naririnig, you start to question yourself. Baka nga ako ang mali. Baka ako nga ang sensitive. Baka ako nga ang problema. Ginagawa ka nilang magduda sa sarili mong memory, emotions, at instincts. At once na ma-question mo na ang sarili mo, mas madali ka nilang makontrol. Relatable ito sa maraming tao. Kasi madalas nagsisimula sa simpleng pagtanggi. Hindi sila marunong umamin na nagkamali sila. Kaya ang pinakamadaling paraan ay baliktarin ang sitwasyon. Ikaw ang lumalabas na masyadong emotional, too demanding, too sensitive, too dramatic. The more they invalidate you, the more you shrink. At habang lumiit ka ng lumiit emotionally, lumalaki naman ang control nila. Gaslighters often act calm and reasonable. Para bang sila ang logical at ikaw ang laging irrational.
Kapag nagtataka ka kung bakit ang taas ng emotional exhaustion mo, kahit wala naman talaga kayong obvious na away, ito kadalasan ang dahilan. They twist reality so smoothly na hindi mo maramdaman na ginugulo na pala nila ang perception mo. Isang classic example, kapag may ginawa silang mali at na-call out mo, biglang sasabihin nila na hindi mo lang naintindihan, mali ang interpretation mo, o pinipilit mo silang maging masama. Pagdagal, you end up apologizing for something na hindi mo naman kasalanan. And you walk away feeling confused, guilty, at parang walang direksyon ang utak mo. You know you're being gaslit kapag after kausapin ng isang tao, hindi ka nagiging kalmado, nagiging mas magulo ka. Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Hindi mo na alam kung valid ba ang nararamdaman mo. Hindi mo na alam kung okay ka pa ba. Pero ito ang dapat mong tandaan. Your feelings are real. Your experiences are valid. At kung naramdaman mong may mali, chances are may mali talaga. Gaslighting thrives when you silence yourself. Pero once na na-recognize mo ito, bumabalik sa'yo ang power. And the moment you choose to trust your own perception over someone else's manipulation, doon nagsisimula ang pagbabalik ng peace mo. Number 3, silent treatment bilang parusa. Kapag ginagamit ang silent treatment bilang parusa, hindi lang ito simpleng tampo. Ito ay isang uri ng emotional manipulation na madalas hindi natin agad napapansin. Lalo na kung sanay ka ng ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nagpapasensya, at ikaw ang nag-uuna ng sorry. Pero kapag paulit-ulit itong nangyayari, ramdam mo na may mali. Hindi lang sa sitwasyon, kundi sa pakiramdam mo tungkol sa sarili mo. Ang silent treatment ay parang invisible punishment. Walang sigawan, walang suntukan, walang direktang away. Pero ang epekto, masakit, draining, nakakagulo ng isip. It makes you question everything. May nagawa ba talaga akong mali? Ako ba ang problema? Ako ba dapat ang mag-sorry kahit hindi naman ako ang may kasalanan? And slowly, it trains you to walk on eggshells. Usually, ganito ang pattern. Kapag may hindi sila nagustuhan, bigla silang tatahimik. Hindi ka papansinin. Walang reply. Walang eye contact. Walang explanation. Parang naging multo sila, pero buhay pa. At habang ikaw naghihintay, sila naman ay relax lang, comfortable, at confident na ikaw ang unang magre-reach out. Because you've done it before. And for them, silence is power. Silence becomes their weapon. And your discomfort becomes their control. What makes it even more toxic is this. Hindi nila ito ginagawa para mag-reflect or mag-calm down. Iba kasi ang healthy space sa silent punishment. Healthy space is, I need time to think. Pero babalik tayo dito. Silent punishment is, hindi kita kakausapin hanggang hindi ka bumibigay. Sa bawat minuto na wala silang paliwanag, parang kinukurot yung puso mo. Yung anxiety mo, tumataas. Yung overthinking mo, nag-o-overheat. And because you want peace, you end up apologizing kahit ikaw yung nasaktan. You compromise kahit ikaw yung may point. You shrink para lang magkasundo. Pero ang hindi mo napapansin, habang pinipili mo ang peace, sila naman ay pinipili ang power. Ito ang pinaka-relatable at pinaka-masakit. Minsan, pinapatahimik ka nila hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may gusto lang silang makuha. Gusto nilang mag-submit ka sa kanila. Gusto nilang makontrol ka nila or gusto nilang may emotional advantage. And when you finally give in, akala mo tapos na ang problema. Pero sa totoo lang, pinalakas mo lang ang belief nila na effective ang silent treatment. So next time, uulitin nila. Ang masama pa, silent treatment makes you feel guilty for needing something as basic as communication. Gusto mo lang ng paliwanag, gusto mo lang pag-usapan, gusto mo lang maayos ang problema ng mahinahon. Pero same script every time. Ikaw ang lumalabas na demanding, ikaw ang emotional, ikaw ang sobrang reactive. When in reality, normal lang ang gusto mo. Healthy nga eh. Pero sa isang taong ginagamit ang katahimikan para manipulahin ka, healthy communication is a threat to their control. The saddest part is this. Habang tumatagal, nasasanay kang hindi pakinggan. Nasasanay kang hindi ka mahalaga. Nasasanay kang ikaw lagi ang dapat magdi-de-escalate. And that's how silent treatment damages your self-worth without any single word spoken. Kaya dapat hindi mo itolerate. Hindi ito maturity.
Hindi ito conflict management. And definitely, hindi ito pagmamahal. A relationship, romantic man, family, or friendship should make you feel heard, not punished. Should make you feel valued, not ignored. Should make you feel safe, not anxious. You deserve communication, not silence as punishment. You deserve resolution, not emotional starvation. You deserve respect, not mind games. Number 4, pagkukunwaring biktima sa tuwing sila ang may mali. Kapag ang isang tao ay nagkukunwaring biktima sa tuwing sila ay may mali, ito ang isa sa pinaka-subtle pero pinaka-dangerous na toxic behavior. Hindi ito obvious sa simula kasi magaling sila magpinta ng kwento. Parang sila laging may sariling spotlight ng pagkakawawa kahit sila naman talaga ang nagpasimula ng gulo. Ganito ang pattern nila. Kapag nasaktan ka, ikaw pa ang rude. Kapag nag-set ka ng boundary, ikaw pa ang masyadong sensitive. Kapag tinawag mo ang atensyon nila sa mali nilang gawa, bigla silang may luha, may drama, may monologue na parang ikaw ang nang-api. Sa unang tingin, nakakaawa sila. Pero sa mas malalim na pagtingin, makikita mong manipulation ito. Hindi ito vulnerability. Ito ay strategy. They play the victim para makaiwas sa accountability. Para ikaw ang mag-guilty. Para hindi na kailangang harapin ang maging mali nila. At kapag hindi mo ito napansin kaagad, mapapansin mong ikaw na ang laging humihingi ng tawad. Kahit hindi naman ikaw ang may kasalanan. Kapag may toxic na ganito sa buhay mo, mapapaisip ka ng paulit-ulit. Baka ako nga ang mali. Baka ako ang dahilan kaya siya nasasaktan. Baka ako ang dapat mag-adjust. And slowly, you start questioning your own truth. Ito ang epekto nila. Nawawala ang tiwala mo sa sarili mong nararamdaman. Real talk, hindi lahat ng umiiyak ay biktima. Hindi lahat ng mahina ang boses ay tama. Hindi lahat ng sorry and hurting ay sinaktan mo talaga. May mga taong ginagamit ang pagiging hurt bilang shield para hindi sila tawagin sa kasalanang sila naman ang gumawa. Relatable to kapag may naka-encounter ka na ng ganitong tao. Nag-cheat sila, pero ginawa lang nila yon kasi hindi mo raw sila napapansin. Nagsinungaling sila, pero kaya lang daw nila ginawa kasi ayaw nilang masaktan ka. Tinrato ka nila ng masama, pero stress lang daw sila kaya nagka-problema. The worst part, kung hindi mo alam ang dynamic na ito, mapapagod ka sa kakaisip kung paano mo sila dapat intindihin. Pero real talk ulit, hindi mo dapat intindihin ang taong ayaw umako ng pagkakamali. Ang taong totoong may malasakit, marunong magsabi ng, "Yes, I messed up. I hurt you. I'll do better." Pero ang perpetual victim, ang sasabihin nila, "You hurt me by calling out my mistake." See the difference? Kapag ganito ang kasama mo, ang toxic cycle ay umiikot sa 4 na bagay. Gagawin nila ang mali. Tatawagin mo ang mali. Magiging sila ang kawawa. Ikaw na ngayon na magsusorry. At iikot na naman ulit. Hanggang sa dumating ang point na ikaw ang mapapagod at ikaw ang mag-a-adjust habang sila walang kahit anong nagbabago. Ang masakit pa, minsan ikaw pa ang lalabas na masama sa mata ng iba. Kasi magaling silang gumawa ng narrative na sila ang sinaktan mo. They love attention, sympathy, and validation. Hindi dahil they're truly suffering, but because it protects their ego. So bakit hindi dapat ito tinotolerate? Kasi every time na inaalaw mo silang magpanggap na biktima, you are letting them rewrite the story. At sa version nila, ikaw lagi ang kontrabida. You lose your own voice, your own truth, your self-worth. Unti-unti kang nagiging dependent sa approval nila, hoping na may araw na ma-validate ka rin nila. Pero hindi mangyayari yun. Dahil para sa kanila, ang pag-amin sa mali ay banta sa pride nila. To be honest, the only way to win against this behavior is to stop playing their game. Hindi mo kailangan makipag-debate. Hindi mo kailangan patunayan kung sino ang tama. Hindi mo kailangan ilista ang facts. Ang kailangan mo lang gawin ay kilalanin ang pattern. Tumayo ka sa kung ano ang totoo at i-hold ang boundaries mo kahit pa magpakawawa sila. Kasi once you stop buying their story, that's when you finally get your power back. Number 5, disrespect sa boundaries mo. Kapag may taong paulit-ulit na dinidiskartehan ang boundaries mo, hindi lang basta simpleng pang-iinis,
ang ginagawa nila, yan ay malinaw na senyales na hindi nila nire-respeto ang pagkatao mo. And yes, your boundaries are part of who you are. Ito yung limit na nagsasabi kung ano ang okay sa'yo at ano ang hindi. Ito yung invisible line na nagpo-protect sa peace mo, sa mental health mo, sa emotion mo, at minsan pati sa safety mo. Kaya kapag may isang tao na parang wala lang sa kanila ang linya mo, parang sinasabi na rin nila, hindi importante ang nararamdaman mo, mas mahalaga ang gusto ko. At doon nagiging toxic. Maybe nakaranas ka ng ganito. Sinabihan mo silang kailangan mo ng space, pero sinundan ka pa rin nila ng tawag, chat, o nanghihimasok sa araw mo. O kaya kapag sinabi mong ayaw mo muna makipag-usap dahil pagod ka, bigla ka nilang tatawagan na cold, nag-a-attitude, or nag-iinarte. Ang masakit dito, ikaw na nga ang nagtatry na mag-set ng healthy boundary, ikaw pa ang lalabas na masama. Nakaka-relate ka ba doon? Ganito kasi yon. Boundaries are a form of self-respect. Pero hindi lahat ng tao marunong rumispeto ng limits ng iba. May mga tao na nasanay na sila ang nasusunod. Sila ang bida. At kapag hindi mo sila pinaunlakan, maiinis sila. Hindi dahil mali ka, pero dahil hindi sila sanay na may taong kayang tumayo para sa sarili. And sometimes, they will guilt trip you. Uy, bakit ka ganyan? Dumidistansya ka na. Ang OA mo naman, text lang yun. Grabe ka, hindi mo na ako love. Sounds familiar? Ito ang tricky part. Minsan napapaisip ka tuloy kung sobra ka ba, kung ikaw ba ang demanding, o baka masyado ka lang sensitive. Pero hindi. Normal at kailangan ang boundaries. Hindi ka robot. Hindi ka available 24/7. Hindi mo responsibilidad i-accommodate ang lahat ng gusto nila, lalo na kung kapalit nito ang sarili mong kapayapaan. Kapag tuloy-tuloy nilang nilalabag ang boundaries mo, unti-unti kang mapapagod. Hindi mo agad mapapansin, pero unti-unting nababawasan ang self-respect mo. You start saying yes, kahit gusto mo talagang mag-no. You tolerate the behavior kahit alam mong mali. You shrink yourself para hindi sila ma-offend. Pero ang tanong, sino naman ang nagpo-protect sa'yo? Hindi pwedeng sila. Ikaw lang. Ikaw ang guardian ng sarili mong peace. At ito ang katotohanan na hindi ina-admit ng mga tao. Ang taong tunay na may respeto sa'yo, hindi mo kailangan pakiusapan para respetuhin ang boundaries mo. Naiintindihan nila agad. They don't take it personally. They don't make you feel guilty. They don't punish you with silence or attitude. Instead, they say, okay, I understand. Dahil mahal ka nila. Dahil importante ka sa kanila. Dahil sila mismo, may boundaries rin na gusto nilang irespeto. Pero kapag ang isang tao ay nagtatampo, nagagalit, o nagiging manipulative every time na may boundary ka, hindi mo problema yan. Hindi mo kasalanan na may expectation silang abnormal. Hindi mo fault na gusto nilang i-stretch ka hanggang sa mapagod ka. Ang red flag dito ay hindi ang boundaries mo. Ang red flag ay sila. So kung may taong hindi marunong rumispeto ng limits mo, tandaan mo, hindi ka harsh, hindi ka masama, hindi ka selfish. You're simply choosing yourself. And that's not toxic. That's healthy. Number 6, pagkukontrol sa mga desisyon mo. Kapag may taong kinukontrol ang mga desisyon mo, hindi mo agad napapansin sa simula. Minsan, gentle. Minsan, subtle. Minsan, nakarap sa salitang concern. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na unti-unti kang nawawala ng boses, ng choice, at ng identity. At ang masakit, minsan akala mo normal lang. Kasi sinanay ka nilang maniwalang para sa ikabubuti mo, lahat. Ganito nagsisimula ang kontrol. Simple, pero walang mali siya. Bakit yan ang suot mo? Sino yung kausap mo? Diyan ka na naman pupunta? It's just a suggestion. Pero mapapansin mo, every suggestion slowly turns into a rule. And every rule, kapag sinuway mo, may kapalit. Galit, tampo, guilt, or cold treatment. Papasok ka sa cycle na parang, baka nga mali ako. Baka dapat sundin ko siya. Hindi mo napapansin na slowly, napuputol ang connection mo sa sarili mong decision making. Nawawala yung instinct mo. Nawawala yung confidence mo to choose for yourself. Parang laging may pressure.
laging may takot na baka magkamali ka sa mata nila. Relatable ito, lalo na kung lumaki ka sa environment na laging may nagsasabi kung ano ang tama para sa'yo. Kaya pagdating sa relationship o friendship, normal na sa'yo ang sumunod. Pero isipin mo, kung kailangan mo munang humingi ng permiso bago magdesisyon sa buhay mo, that is not love. That is control. At hindi lang ito tungkol sa malalaking bagay. Minsan, everyday life decisions. Kung saan ka pupunta, sino ang friends mo, anong career ang gusto mo, gaano ka katagal dapat sa labas, pati kung ano dapat ang maramdaman mo. Yes, pati emotions mo, gusto nilang i-control. Kapag na-offend ka, sasabihin nilang overreacting ka. Kapag nalulungkot ka, sasabihin nilang dramatic ka. Kapag may ayaw ka, sasabihin nilang ikaw ang may problema. Nagiging sila ang filter ng mundo mo. At kapag umabot ka sa point na natatakot ka nang mag-decide on your own, tandaan mo ito, hindi ka ipinanganak para i-micromanage ng kahit sino. Healthy love gives you space. Healthy love respects your voice. Healthy love doesn't make you feel small, just to make them feel big. Pero bakit ba ang hirap umalis sa ganitong situation? Simple. Because control often disguises itself as care. Kaya hindi mo agad mararamdaman na abuse na pala. Kung may taong nagsasabi sa'yo ng, ako lang ang may pake, ginagawa ko to para sa'yo. Kung mahal mo ako, susundin mo ako. Tandaan mo, love doesn't require obedience. Love invites choice. At kung may taong pinipilit kunin ang choices mo, lagi mong tandaan, ang pinakamahalagang boses sa buhay mo ay yung boses mo. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo para lang maging enough sa isang taong takot mawala ng kontrol. You deserve a life where your decisions feel like yours, where you are free to grow, to explore, to make mistakes, and to stand up again. Hindi isang buhay na parang laging may nakabantay, naghihintay ng mali mo. At kapag napansin mong unti-unti kang napapagod, nalilito, at nawawala ang sense of self mo, huwag mo nang baliwalain. That's your inner voice telling you, this is not love. This is prison disguised as protection. You deserve better. You deserve freedom. You deserve respect. At pinaka-importante, deserve mong hawakan ang sarili mong buhay. Number 7, pagmamatigas ng ego. Ang pagmamatigas ng ego ay isa sa pinaka-toxic na behavior na madalas hindi natin agad napapansin. Lalo na kung sanay ka nang ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nag-aabot ng sorry, at ikaw ang laging sumusuyo para lang maibalik ang peace. Pero kung tutusin, ang ego na hindi marunong mag-yield ay parang unti-unting sumasakal sa emotional freedom mo. Hindi ka makahinga, hindi ka makapag-express, hindi ka makagalaw ng normal kasi lagi kang natatakot na masaktan ang pride ng isang tao. Kapag ang isang tao ay puno ng ego, mapapansin mong hindi sila marunong magsabi ng I'm sorry, kahit malinaw na sila ang may pagkukulang. Kahit halatang sila ang nagtitrigger ng away, gagawin pa rin nilang ikaw ang may kasalanan. At minsan, ang mas masakit, kaya mong makita sa mukha nila na alam nilang mali sila. Pipiliin nilang magpaka-stiff. Pipiliin nilang iparamdam sa'yo na ikaw ang dapat maunang mag-reach out. Ito yung tipo ng tao na kapag nasaktan ka, hindi sila mag-comfort. Pero kapag sila ang nasaktan, even sa pinakamaliit na bagay, gusto nilang buong mundo huminto at umikot sa feelings nila. It's always about them. Their pain, their emotions, their needs. Pero kapag turn mo naman, bigla silang stonewall. Bigla silang emotionally unavailable. Bigla silang cold. Human nature ang ego, yes. Pero iba yung ego na hindi controlled. Kapag ang pride ang nagdi-dictate ng actions ng isang tao, nagiging imposible ang healthy communication. Imbis na pag-usapan ng issue, ang gusto nila ay panalo. Imbis na mag-focus sa solution, ang priority nila ay image nila. Ang the worst part, kapag ikaw ang taong may puso, ikaw ang laging nagbe-bend. Ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang sumusuko para lang matapos ang tensyon. Pero isipin mo ito, hanggat tinotolerate mo ang ego nila, lumalaki ng lumalaki ang entitlement nila. Akala nila normal na ikaw ang mas mahaba ang understanding, habang sila wala. Zero improvement, zero accountability, zero emotional growth.
May mga taong mas pipiliing mawala ng relasyon kaysa mawala ng pride. Mas pipiliing masaktan ka kaysa ma-acknowledge nila ang pagkakamali nila. At kung hindi mo ito bibigyan ng boundaries, darating ang araw na hindi mo nakilala ang sarili mo. You lose your identity trying to protect theirs. Relatable ito sa marami dahil lahat tayo, kahit minsan, naging emotional caretaker ng isang taong puno ng ego. Lahat tayo minsan nagpakababa, nagpakumbaba, at nagpaubaya ng sobra. Pero ang totoo, hindi pagmamahal ang relasyon na ikaw lang ang marunong mag-adjust. Hindi maturity ang laging paghingi ng sorry kapag hindi naman ikaw ang may kasalanan. At hindi respeto ang isang connection kung lagi kang natatakot mag-open up dahil baka ma-offend nila ang sarili nilang pride. Ang healthy relationship, romantic man, friendship o family ay dalawang taong marunong mag-meet halfway. Dalawang taong kayang tanggapin kapag nagkamali sila. Dalawang taong marunong magsabi ng I'm sorry, I understand, I'll do better, at I value this connection more than my pride. Kung ang kasama mo ay hindi kayang gawin yan, kung lagi nilang inuuna ang ego nila kaysa sa emotional safety mo, hindi mo obligasyon na manatili. Hindi mo responsibilidad na turuan ng isang taong ayaw matuto. At hindi kawalan ang paglayo mula sa isang relasyon na puro pride pero walang pagmamahal. You deserve softness. You deserve someone who chooses connection over ego. You deserve peace, not emotional warfare disguised as pride. Number 8, pag-minimize sa achievements mo. Kapag may isang tao sa buhay mo na minamaliit ang achievements mo, hindi ito simpleng problema. Isa itong unti-unting sumisira sa confidence mo, sa self-worth mo, at sa pananaw mo sa sarili mong kakayahan. Minsan, hindi mo agad napapansin kasi nakapackage siya sa mga joke lang, biro lang, advice lang daw. Pero deep down, alam mong iba ang tama. Ang ganitong behavior ay parang slow poison. Hindi malakas sa simula, pero habang tumatagal, nararamdaman mong parang bumibigat ka. Kasi imagine this, pinagpuyatan mo, pinag-iyakan mo, pinaghirapan mo, tapos may isang tao na isang salita lang kayang sirain yung excitement at pride mo. And the worst part, minsan napapaniwala ka pa nila na wala lang naman talaga yon. Usually ganito sila magsimula. Nagkwento ka na may promotion ka. Instead of, congrats. Ang sagot ay, siguro na-promote siya kasi wala nang ibang tao. O kaya naman sinabi mong pumasa ka sa board exam. Tapos ang sagot sa'yo, marami namang pumapasa dyan. Madali lang yan. Or bumili ka ng first car mo. Ang comment nila, second hand lang naman yan. Hindi ito simpleng opinion. This is insecurity, disguised as logic. Envy, disguised as honesty. It's their way of pulling you down so they don't have to look at where they are in life. Kasi kapag tumaas ka, napipilitan silang makita kung gaano sila kababa. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang problema. Hindi ikaw ang mayabang. Hindi ikaw ang mapagmalaki. Natural lang na maging proud sa mga bagay na pinaghirapan mo. Natural lang maging masaya sa progress mo. At kung may taong hindi kayang i-celebrate ang growth mo, that says more about them than it does about you. You deserve people who clap when you win. You deserve people who say, I'm proud of you, kahit maliit pa yan. You deserve people who don't feel threatened by your success. Masama ba maging successful? Masama bang ma-achieve ang pangarap mo? Masama bang maging iba sa nakasanayan nila? Hindi. Hindi kasalanan ang umangat. Hindi kasalanan ang sumubok. Hindi kasalanan ang magtagumpay. Kasalanan nila yon. Yung hindi nila kayang tanggapin na may taong umangat habang sila ay nananatili kung nasaan sila. Kasalanan nila yon. Your achievements matter. Your effort matters. Your growth matters. And anyone who tries to minimize that does not belong in the front row of your life. Let them sit in the back. Or better yet, let them leave. Be proud of how far you've come and surround yourself with people who are proud of you too. Number 9, overdependence. Overdependence is one of the most silent but most exhausting forms of toxicity. At first, parang sweet, parang caring, parang, oh, she needs me or he needs me. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na unti-unti kang nababawasan. Hindi ng pagmamahal, kundi ng sarili mo. Ito yung klase ng tao
na sa bawat problema nila, ikaw agad ang lifeline. Sa bawat insecurity nila, ikaw ang shock absorber. Sa bawat desisyon, opinyon, mood swing, meltdown, ikaw ang inaasahan. At konting hindi mo lang pag-reply, mag-a-assume na silang iniwan mo sila. You become their emotional oxygen. And the moment na hindi mo yun ma-provide, they panic. They feel abandoned. They feel betrayed. Kahit wala ka namang ginawang masama. At sa una, you might think, okay lang, kaya ko naman. Pero ang totoo, hindi mo mapapansin na napapagod ka na pala. Kasi ganito ang overdependence. It feels like love at the beginning, but slowly becomes a burden you never asked for. And here's the painful truth. When someone is overdependent, ang ibig sabihin nun, ayaw nilang tumayo sa sarili nilang paa. Umaasa sila sa'yo para punan ang lahat ng kulang sa buhay nila. Kulang sila ng confidence, kulang sila ng emotional stability, self-worth, decision-making, sense of direction. Gusto nilang punan mo lahat ng yun. Pero ito ang hindi madalas makita. Hindi mo trabaho na ayusin ang mga sugat na hindi mo ginawa. Hindi mo responsibility buhatin ang isang taong ayaw bumuhat ng sarili niyang buhay. Hindi mo role na maging human band-aid. Ang nakakatakot sa overdependence ay hindi lang nakakapagod. It can be suffocating. It can trap you. It can shrink your identity. Minsan, pati pangarap mo, sinusuko mo just to keep the peace. You start to dim your light para hindi sila ma-insecure. You start to hold yourself back para hindi sila matakot. You start to live smaller so they can feel bigger. A healthy relationship, kahit romantic, family, or friendship, ay give and take. It's two people walking side by side. Hindi yung isa nakasakay sa balikat ng isa, habang ikaw naman ay pilit na tumatakbo kahit nanginginig na ang tuhod mo. You deserve love that strengthens you, not drains you. You deserve someone who can stand on their own para hindi ka ang palaging nagbabayad ng emotional rent. You deserve space to breathe, to grow, to rest. And most of all, you deserve a life where love feels like freedom, not obligation. Kaya kung may taong sobra-sobra ang pagdepende sa'yo, tandaan mo, you can care for someone without carrying them. You can love someone without losing yourself. And you can walk away from anyone who forces you to sacrifice your peace just so they can feel whole.